Isang simpleng janitor ang hinamak ng mga estudyante at propesor sa isang prestihiyosong kolehiyo dahil sa kanyang trabaho. Pero na magkaroon ng krisis sa klase ng matematika, isang nakakagulat na talento ang nabunyag. Panoorin ang kwentong puno ng inspirasyon kung paano napahiya ang mga mapanghusga at kung paano nagbago ang buhay ng janitor na ito. Huwag palampasin ang hindi inaasahang ending. Tinawanan ang janitor sa kolehiyo, pero siya ang nagturo sa propesor, Kabanata 1, ang nakakagulat na simula. Sa isang matahimik na umaga sa prestihiyosong Universidad ng Quezon City, ang mga pasilyo ay puno ng ingay ng mga estudyanteng nagmamadali patungo sa kani-kanilang class. Ang araw ay katulad ng iba. Ang mga propesor ay nagtuturo, ang mga estudyante ay nagtatalo tungkol sa kanilang mga proyekto, at ang mga janitor ay tahimik na naglilinis, halos hindi napapansin. Sa gitna ng abalang eksenang ito, isang lalaki ang dahan-dahang nagwawalis sa sahig, ang kanyang mga mata ay nakayuko, at ang kanyang mga kamay ay sanay sa paghawak ng walis. Siya si Mang Tony, isang 50 taong gulang na janitor na matagal nang nagtatrabaho sa universidad. Ngunit ngayon, isang bagay na hindi inaasahan ang magpapabago sa karaniwang araw na ito. Sa isang malaking silid-aralan, ang mga estudyante sa kursong Advanced Calculus ay nakaupo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang malaking pisara na puno ng mga komplikadong equation. Sa harap ng class, si Professor Santos, isang kilalang matematiko na may maraming parangal, ay nakatayo na may ekspresyong puno ng pagkabigo. Ang equation sa pisara ay isang palaisipan na hinintay ng mga estudyante na malutas, ngunit walang ni isang kamay ang itinaas. Ang katahimikan sa silid ay napakabigit, at ang propesor, na kilala sa kanyang mahigpit na pamantayan, ay hindi makapaniwala na wala ni isang estudyante ang makakasagot. Kayo ang mga hinintay natin na magiging susunod na henyo ng matematika. Sigaw ni Professor Santos, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Pero ni isa sa inyo ay walang sagot sa simpleng problemang ito. Kung wala kayong sagot sa loob ng isang oras, babagsak kayong lahat sa pagsusulit na ito. Sa labas ng silid-aralan, si Mang Tony ay tahimik na nagwawalis. Ang kanyang walis ay gumagawa ng banayad na ingay sa marmol na sahig. Narinig niya ang sigaw ni Professor Santos at ang kanyang mga mata ay napatingin sa pintuan ng silid-aralan. Sa loob ng kanyang isipan, isang alaala ang biglang sumagi. Isang alaala ng mga gabing ginugol niya sa pag-aaral ng matematika sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, gamit ang mga lumang libro na itinapon ng universidad. Ngunit agad niyang itinikom ang kanyang bibig. Sino siya para makialam? Isang janitor lamang siya, at sa mata ng lahat, wala siyang karapatang magmalaki ng kaalaman. Sa loob ng silid-aralan, isang estudyante, si Carlo, ang pinuno ng isang grupo ng mga mayayamang estudyante, ay tumayo at ngumisi. Profesor, baka si Mang Tony ang may sagot. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ang buong class ay tumawa, at ang ilang estudyante ay tumingin kay Mang Tony sa labas ng pintuan na ngayon ay naglilinis ng isang basurahan. Nga, baka siya pa ang henyo natin, dagdag ng isa pang estudyante na sinamahan ng mas malakas na tawanan. Si Mang Tony ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay nadurog. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay hinamak. Sa loob ng maraming taon, narinig niya ang mga ganitong pangungutya mula sa mga estudyante na tinuturuan niya ng pagpapakumbaba sa pamamagitan ng kanyang trabaho at mula sa mga propesor na hindi man lang nagpapasalamat sa kanyang paglilinis. Pero ngayon, isang bagay sa loob niya ang nag-udyok na mabago. Habang nagwawalis, napansin ni Mang Tony ang equation sa pisara sa pamamagitan ng bukas na pintuan. Ang mga numero at simbolo ay parang mga lumang kaibigan na hinintay siyang makipag-usap muli. Sa kanyang isipan, ang solusyon ay malinaw na malinaw, tulad ng isang ilaw na biglang sumindi sa dilim. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at isinulat ang sagot. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Pero bago siya makapagdesisyon kung ipapakita ito,
Si Carlo ay lumapit at hinablot ang papel mula sa kanyang kamay. Ano to, Mang Tony? Sinusubukan mo bang maging propesor? Sabi ni Carlo habang ipinapakita ang papel sa kanyang mga kaibigan na muling tumawa. Hindi mo kailangang magpanggap na matalino. Janitor ka lang. Ang mga salita ni Carlo ay parang mga sibat na tumusok sa puso ni Mang Tony, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, yumuko siya at nagpatuloy sa pagwawalis, habang ang mga estudyante ay nagpatuloy sa kanilang pangungutya. Sa loob ng silid-aralan, si Professor Santos ay lalong nainis. Kung wala kayong sagot, huwag na kayong magmalaki, sigaw niya, at ang kanyang tingin ay napunta kay Mang Tony, nang gayon ay nasa labas ng pintuan. At ikaw, janitor, huwag kang makisali sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang mga salita ng propesor ay nagdulot ng isa pang alon ng tawanan, at si Mang Tony ay naramdaman ang bigat ng kanilang mga tingin. Ngunit sa kabila ng mga pangungutya, isang bagay ang hindi alam ng lahat. Ang papel na hinablot ni Carlo ay nahulog sa sahig, at isang estudyanteng tahimik, si Ana, ang nakakita nito. Si Ana ay isang mahiyain na estudyante na madalas din hinamak dahil sa kanyang simpleng pamumuhay. Kinuha niya ang papel at, nang binasa ito, ang kanyang mga mata ay nanleki. Ang sagot ni Mang Tony ay hindi lamang tama. Ito ay isang solusyon na hindi man lang naisip ng propesor. Sa kanyang isipan, nagumpisa siyang magtanong, sino nga ba talaga si Mang Tony? Habang ang class ay nagpatuloy sa kanilang pagkabigo, si Ana ay nagpasya na dalhin ang papel kay Professor Santos. Ngunit bago siya makalapit, si Carlo ay muling sumigaw. Professor, tingnan niyo po, sinusubukan talaga ni Mang Tony na magmalaki. Inagaw ni Carlo ang papel mula kay Ana at itinapon ito sa basurahan, na sinamahan ng mas malakas na tawanan mula sa class. Si Mang Tony, na nakita ang lahat mula sa labas, ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi napansin ng iba. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, ang silid-aralan ay puno ng tensyon. Si Professor Santos ay desperado na sa solusyon. Ang mga estudyante ay nagpapatuloy sa kanilang pangungutya, at si Mang Tony ay nanatiling isang misteryo. Ang narasyon ay nagwakas sa isang tanong. Hindi alam ng lahat, si Mang Tony ay may sikretong magpapabago ng lahat. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ang kamera ay nag-zoom sa papel sa basurahan, kung saan nakasulat ang solusyon, habang ang mga mata ni Mang Tony ay nagpapakita ng isang kislap ng pag-asa. Tinawanan ang janitor sa kolehiyo, pero siya ang nagturo sa propesor. Kabanata 2, ang nakaraan ni Mang Tony. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang Universidad ng Quezon City ay natutulog, si Mang Tony ay nakaupo sa isang lumang upuan sa kanyang maliit na kwarto sa isang baryo malapit sa campus. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa paghawak ng walis at basahan, ay ngayon ay dahan-dahang humahaplos sa isang luma at pagod na libro ng matematika. Ang ilaw ng isang gesera ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang munting mesa, at sa bawat pahina na binubuklet niya, isang alaala ng kanyang nakaraan ang unti-unting bumabalik. Ang mga numero at equation sa libro ay parang mga lumang kaibigan na naghihintay sa kanya, at sa bawat sandali, ang kanyang puso ay puno ng pagnanais na muling maranasan ang mga pangarap na matagal na niyang inilibing. Sa isang flashback, ang eksena ay nagbabago patungo sa isang simpleng baryo sa Pangasinan, mga 30 taon na ang nakalilipas. Si Mang Tony, na noon ay isang batang 16 na taong gulang na nagngangalang Antonio, ay kilala bilang isang batang henyo sa kanilang komunidad. Sa maliit na paaralang gawa sa kawayan, siya ang palaging nangunguna sa klase, lalo na sa matematika. Ang kanyang mga guro ay madalas na humanga sa kanyang kakayahang maglutas ng mga komplikadong problema nang hindi gumagamit ng calculator, at ang kanyang mga kamag-aral ay tumitingin sa kanya na may paghanga at inggit. Antonio, ikaw ang magiging susunod na inhinyero ng ating bayan, sabi ng kanyang guro noon, habang ipinapakita ang kanyang perpektong sagot sa isang pagsusulit. Ngunit ang buhay ay hindi palaging patas. Isang trahedya ang dumating sa pamilya ni Antonio. Ang kanyang ama,
isang magsasaka na siyang bumubuhay sa kanilang pamilya, ay biglang nagkasakit at namatay dahil sa isang hindi naagapan na sakit. Sa edad na 16, si Antonio ang naging tulay ng pag-asa ng kanyang pamilya, ang kanyang ina at 3 nakababatang kapatid. Ang kanyang pangarap na maging inhinyero ay kailangang isantabi. Sa halip na magpatuloy sa kolehiyo, siya ay nagtrabaho bilang isang kargador sa palengke, nagdadala ng mabibigat na sako ng bigas upang makakain ang kanyang pamilya. Sa bawat gabi, habang ang kanyang mga kapatid ay natutulog, si Antonio ay nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw, gamit ang mga lumang libro ng matematika na ibinigay ng kanyang guro bilang alaala. Antonio, huwag mong kalimutan ang iyong mga pangarap, sabi ng kanyang ina sa isang gabi, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina ay unti-unting nawala sa gitna ng mga taon ng kahirapan. Sa kalaunan, si Antonio ay lumipat sa Maynila, naghanap ng mas magandang trabaho, at naging janitor sa universidad. Ang kanyang mga libro ay nanatiling nakatago sa isang lumang kahon, ngunit ang kanyang pag-ibig sa matematika ay hindi kailanman namatay. Sa bawat pagkakataon na nakakakita siya na itinapong libro sa basurahan ng universidad, kinukuha niya ito at inaaral sa gabi, kahit pagod na pagod mula sa trabaho. Bumalik sa kasalukuyan, si Mang Tony ay nakaupo sa labas ng silid-aralan, naglilinis ng isang basurahan habang naririnig ang mga talakayan sa loob. Ang equation sa pisara na nagpapahirap kay Professor Santos at sa mga estudyante ay pamilyar sa kanya. Ito ay isang advanced differential equation, isang uri ng problemang minsan niyang nilulutas para sa kasiyahan noong siya ay mas bata. Habang nagwawalis, ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa mga gabing iyon sa Pangasinan, kung saan ang mga numero ay naging kanyang kasama sa kalungkutan. Sa isang sandali ng pagkabigo, kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at sinimulang isulat ang solusyon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw, tulad ng isang pintor na lumilikha ng isang obra maestra. Ngunit ang kanyang katahimikan ay biglang naputol. Si Carlo, ang estudyanteng palaging nangungutya sa kanya, ay napansin ang kanyang pagsusulat. Mang Tony, ano yan? Sinusubukan mong maging propesor, sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay puno ng pang-aasar. Ang mga estudyante sa malapit ay tumawa, at si Mang Tony ay agad na itinago ang papel sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Sa loob, ang kanyang puso ay mabigat. Alam niya na ang kanyang kaalaman ay hindi tatanggapin ng mga tulad ni Carlo, na nakikita lamang ang kanyang uniforme at walis, hindi ang kanyang isipan. Sa loob ng silid-aralan, si Professor Santos ay nagpatuloy sa kanyang sermon, hindi napapansin ang kaguluhan sa labas. Kung wala kayong sagot sa problemang ito, hindi kayo karapat-dapat sa kursong ito, sigaw niya, habang ang mga estudyante ay nakatinginan, walang lakas ng loob na sumagot. Si Mang Tony, na ngayon ay naglilinis ng isang mesa sa pasilyo, ay hindi maiwasang marinig ang mga salita ng propesor. Ang equation sa pisara ay parang isang hamon na hinintay siya, ngunit ang takot sa pangungutya ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na magmalaki. Sa kanyang bulsa, ang papel na may sagot ay parang isang lihim na hindi niya kayang ibunyag. Ang bawat linya ng equation ay isang paalala na kanyang nakaraan, na mga gabing ginugol sa pag-aaral, na mga pangarap na inilibing, at na mga sakripisyong ginawa para sa kanyang pamilya. Ngunit sa bawat hakbang ng kanyang walis, nararamdaman niya ang bigat ng mga tingin ng mga estudyante, ang mga salitang, "Janitor ka lang," na parang mga letigo sa kanyang puso. Habang ang araw ay nagpatuloy, si Mang Tony ay nagpasya na panatilihin ang kanyang sikreto. Ngunit ang kapalaran ay may iba pang plano. Sa isang sandali ng hindi inaasahan, ang papel na kanyang isinulat ay nahulog mula sa kanyang bulsa at isang pairs ng mga mata ang nakakita nito. Si Ana, ang tahimik na estudyante na madalas ding hinamak ng kanyang mga kamag-aral. Kinuha ni Ana ang papel at, nang binasa ito, ang kanyang puso ay napuno ng pagtataka. Ang sagot ay hindi lamang tama. Ito ay isang solusyon na hindi man lang naisip ng kanilang propesor. Sa kanyang isipan, isang tanong ang bumalot.
Sino nga ba si Mang Tony? Ang kabanatang ito ay nagwakas sa isang eksena ng katahimikan. Si Mang Tony ay nagpatuloy sa kanyang paglilinis. Hindi alam na ang kanyang lihim ay malapit ng mabunyag. Si Ana, na hawak ang papel, ay nakatayo sa pasilyo, nag-iisip kung dapat niyang ibigay ito kay Professor Santos. Ang narasyon ay nag-iwan ng isang tanong sa hangin. Ang janitor na hinamak ng lahat ay may sikretong magpapabago ng kanilang pananaw. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Tinawanan ang janitor sa kolehiyo, pero siya ang nagturo sa profesor. Kabanata 3, ang pampublikong kahihiyan. Ang umaga sa Universidad ng Quezon City ay puno ng karaniwang ingay, mga estudyanteng nagmamadali, mga propesor na nagtuturo, at ang mga janitor na tahimik na naglilinis sa likod ng mga eksena. Sa gitna ng abalang pasilyo, si Mang Tony, ang 50 taong gulang na janitor, ay nagwawalis ng may kalmado ngunit mabigat na puso. Ang papel na kanyang isinulat, na naglalaman ng solusyon sa komplikadong equation na nagpapahirap kay Professor Santos, ay nakatago pa rin sa kanyang bulsa. Sa kabila ng kanyang kaalaman, ang mga salita ng mga nanghuhusga ay parang mga anino na laging sumusunod sa kanya. Janitor ka lang. Ngunit ngayon, ang kapalaran ay magdadala ng isang pagsubok na magpapabago sa kanyang katahimikan. Sa loob ng silid-aralan ng Advanced Calculus, ang tensyon ay halos makakaputol ng hangin. Si Professor Santos, nakilala sa kanyang mahigpit na pamantayan at matalim na dila, ay nakatayo sa harap ng pisara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Ang equation na ipinakita niya ay hindi pa rin nalulutas, at ang kanyang mga estudyante na itinuring niyang mga hinintay na henyo ng matematika ay walang sagot. Kayo ang hinintay natin na magbabago ng mundo ng matematika. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Pero kung wala kayong sagot sa simpleng problemang ito, ano kayo magiging karapat-dapat sa kursong ito? Sa labas ng pintuan, si Mang Tony ay naglilinis ng isang basurahan, ngunit ang kanyang mga tenga ay nakatuon sa mga salita ni Professor Santos. Ang equation sa pisara ay parang isang lumang kaibigan na naghihintay sa kanya. Sa kanyang isipan, ang solusyon ay malinaw na parang araw, mga hakbang na kanyang inaral sa mga gabing ginugol sa ilalim ng gesera sa Pangasinan. Ngunit ang takot sa pangungutya ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na magsalita. Habang hinintay niya ang tamang oras, isang pairs ng mga mata ang nakapansin sa kanyang pag-alinlangan. Si Carlo, ang estudyanteng palaging nangunguna sa pangungutya. Si Carlo, na may kumpiyansa ng isang mayamang estudyante na sanay sa pagiging sentro ng attention, ay lumapit kay Mang Tony habang hawak ang isang tasa ng cup. Mang Tony, ano yan sa bulsa mo? Sinusubukan mo bang maging profesor natin? Sabi niya, ang kanyang ngiti ay puno ng pang-aasar. Bago pa makasagot si Mang Tony, hinablot ni Carlo ang papel mula sa kanyang bulsa at itinaas ito na parang tropyo. Tingnan niyo to, mga kaibigan. Si Mang Tony, ang henyo ng walis, may sagot daw sa equation. Ang mga estudyante sa pasilyo ay tumawa, at ang ingay ay umabot sa loob ng silid-aralan na nagpatawag ng atensyon ni Professor Santos. Anong kaguluhan yan? Sigaw ng profesor habang lumalabas sa pintuan. Nang makita niya si Carlo na hawak ang papel at si Mang Tony na nakatayo na may nakayukong ulo, ang kanyang kilay ay kumunot. Ano to, janitor? Sinusubukan mong makialam sa kles ko? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-alipusta. Hindi naghintay ng sagot si Professor Santos. Kinuha niya ang papel mula kay Carlo, tiningnan ito ng mabilis, at itinapon ito sa basurahan na malapit sa pintuan. Huwag kang magmalaki sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, sabi niya, habang ang mga estudyante ay muling tumawa. Ang kanilang mga tawa ay parang mga sibat na tumusok sa puso ni Mang Tony. Si Mang Tony ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakayuko sa sahig. Ang bawat tawa ay parang isang alaala ng mga taon na kahirapan, ng mga gabing ginugol sa pag-aaral na walang nakakapansin, ng mga pangarap na inilibing para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kahihiyan, isang maliit na kislap ng determinasyon ang nanatili sa kanyang puso. Alam niya na ang solusyon sa papel ay tama.
At kahit na hinamak siya ng lahat, ang katotohanan ay hindi mapipigilan magpakita. Sa loob ng silid-aralan, ang mga estudyante ay nagpatuloy sa kanilang talakayan, ngunit si Carlo ay hindi pa tapos. Profesor, baka si Mang Tony ang susi sa problema natin, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Baka naman siya pa ang magtuturo sa atin. Ang buong class ay muling napuno ng tawanan, at kahit ang ilang estudyante na dating tahimik ay sumali sa pangungutya. Si Mang Tony, nang gayon ay naglilinis ng isang mesa sa pasilyo, ay narinig ang bawat salita, at ang bigat ng mga ito ay halos hindi na niya kayang dalhin. Ngunit sa gitna ng kahihiyan, isang pairs ng mga mata ang nanatiling nakatuon kay Mang Tony, si Ana, ang tahimik na estudyante na nakakita ng pepel kanina. Habang ang lahat ay abala sa pagtawa, si Ana ay lumapit sa basurahan kung saan itinapon ni Profesor Santos ang pepel. Sa kanyang mga kamay, hinintay niya ang tamang oras upang tingnan ito muli. Ang kanyang puso ay puno ng pagtataka. Aano nalaman ng isang janitor ang sagot sa isang equation na hindi man lang naintindihan ng kanilang profesor? Sa kanyang isipan, isang plano ang nagsimulang mabuo. Ipapakita niya ang pepel kay Profesor Santos, ngunit alam niya na kailangang maging maingat siya. Habang ang class ay nagpatuloy, si Profesor Santos ay lalong nainis. Kung wala kayong sagot sa problemang ito, babagsak kayong lahat, sigaw niya. Ang kanyang mukha ay pulang-pula na sa galit. Ang mga estudyante ay nakatinginan, walang lakas ng loob na magsalita. Sa labas, si Mang Tony ay nagpatuloy sa pagwawalis, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga numero at equation. Ang bawat hakbang ng kanyang walis ay parang isang ritmo ng kanyang nakaraan, na mga gabing ginugol sa pag-aaral, na mga pangarap na hinintay siyang may balik. Ngunit ang mga tawa ng mga estudyante ay parang mga pader na humaharang sa kanyang kumpiyansa. Ang kabanatang ito ay nagwakas sa isang eksena ng katahimikan. Si Mang Tony ay bumalik sa kanyang trabaho. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang puso ay puno ng sakit at determinasyon. Si Ana, na hawak ang pepel na itinapon, ay nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang narasyon ay nag-iwan ng isang tanong sa hangin. Ang janitor na hinamak ng lahat ay may sikretong malapit ng mabunyag. Aano kaya mababago ng pepel na ito ang lahat? Tinawanan ang janitor sa kolehiyo, pero siya ang nagturo sa profesor, Kabanata 4, ang hindi inaasahang pagkakataon. Ang silid-aralan ng Advanced Calculus sa Universidad ng Quezon City ay puno ng tensyon, ngunit ang pasilyo sa labas ay tahimik, maliban sa banayad na tunog ng walis ni Mang Tony na humahaplos sa marmol na sahig. Matapos ang pampublikong kahihiyan na dinanas niya mula kay Carlo at Profesor Santos, si Mang Tony ay nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang puso ay mabigat sa sakit ng pangungutya. Ang pepel na naglalaman ng solusyon sa komplikadong equation ay itinapon na sa basurahan, at para kay Mang Tony, ang kanyang lihim na kaalaman ay muling nabaon sa katahimikan. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano, at isang hindi inaasahang pagkakataon ang malapit na magbago ng lahat. Sa loob ng silid-aralan, si Profesor Santos ay halos mabaliw na sa pagkabigo. Ang equation sa pisara ay hindi lamang isang pagsusulit. Ito ay isang problemang kailangang malutas upang makakuha ng malaking pondo para sa universidad mula sa isang internasyonal na organisasyon ng matematika. Kung hindi natin malulutas ito, mawawala ang pagkakataon natin. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang mga estudyante ay nakatinginan, walang lakas ng loob na magsalita. Habang si Carlo, ang mayabang na estudyante, ay nagkibit balikat lamang, na para bang wala siyang pakialam. Sa pasilyo, si Ana, ang tahimik na estudyante na nakakita ng pepel ni Mang Tony, ay nakatayo pa rin malapit sa basurahan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang pepel na kanyang kinuha. Binasa niya muli ang mga linya ng solusyon, at ang kanyang puso ay napuno ng pagtataka. Ang sagot ay hindi lamang tama. Ito ay isang solusyon na mas malinaw at mas elegante kaysa sa anumang nakita niya sa kanilang mga libro.
Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpasya si Ana na dalhin ang papel kay Professor Santos. Professor, tingnan niyo po ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng class. Si Professor Santos, na abala sa kanyang sermon, ay tiningnan ang papel ng may pag-aalinlangan. Ano to, Ana? Huwag kang mag-aksaya ng oras ko, sabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nanlaki nang makita ang mga linya ng solusyon. Ang bawat hakbang ay perpekto, mula sa unang equation hanggang sa huling sagot. Sino ang sumulat nito? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Si Ana, na nag-aalangan, ay tumuro kay Mang Tony, nang gayon ay naglilinis ng isang bintana sa pasilyo. Si Mang Tony po, Professor. Ang buong class ay napuno ng bulungan. Si Mang Tony, ang janitor, sabi ni Carlo, ang kanyang tawa ay puno ng hindi paniniwala. Ang ibang estudyante ay sumali sa pangungutya. Ngunit si Professor Santos ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papel. Kung tama ito, imposible, bulong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpasya siyang tawagin si Mang Tony. Halika rito, janitor, sigaw niya, ang kanyang boses ay may halong pagdududa at kuryosidad. Si Mang Tony ay dahan-dahang lumapit, ang kanyang mga kamay ay hawak pa rin ang walis, at ang kanyang mga mata ay nakayuko. Ang bawat hakbang ay parang isang laban-laban sa mga taon ng pangungutya na kanyang dinanas. Nang makarating siya sa harap ng pisara, si Professor Santos ay inabot sa kanya ang papel. Ikaw ba ang sumulat nito? Ipaliwanag mo nga, sabi ng professor, ang kanyang tono ay isang hamon. Ang buong class ay nanahimik, ang mga mata ng mga estudyante ay puno ng pag-aalinlangan, habang si Carlo ay ngumisi, umaasang mapapahiya si Mang Tony. Ngunit sa unang pagkakataon, si Mang Tony ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Professor Santos. Kinuha niya ang chalk mula sa mesa at nagsimulang magsulat sa pisara. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa paghawak ng walis, ay ngayon ay gumagalaw ng may kumpiyansa habang ipinapaliwanag niya ang solusyon hakbang-hakbang. Ang problema ay nangangailangan ng pagbabago sa variable upang gawing mas simple ang equation. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng autoridad. Ang bawat linya na kanyang isinulat ay parang isang dagok sa mga nanghuhusga, at ang bawat paliwanag ay nagpapakita ng kanyang malalim na kaalaman. Ang class ay napuno ng katahimikan, maliban sa tunog ng chalk na humahaplos sa pisara. Si Carlo, na dating puno ng yabang, ay napatigil. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Si Professor Santos, na hindi makapaniwala, ay sinusundan ang bawat hakbang ni Mang Tony. Ang kanyang isipan ay nahihirapang tanggapin na ang isang janitor ay may ganitong kakayahan. Nang matapos si Mang Tony, ang pisara ay puno ng isang solusyon na hindi lamang tama kundi perpekto sa bawat detalye. Ang buong class ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga meta ay puno ng pagtataka at pagkamangha. Si Professor Santos ay bumuntong hininga. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halo na paghanga at pagkalito. Paano mo nalaman ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay ngayon ay malumanay. Si Mang Tony ay ngumiti ng bahagya, ngunit hindi agad sumagot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kuwento na hindi pa handang ibunyag. Ang narasyon ay nagwakas sa isang tanong. Ang janitor na hinamak ng lahat ay nagpakita ng kanyang tunay na galing. Ngunit sino nga ba talaga si Mang Tony? Tinawanan ang janitor sa kolehiyo, pero siya ang nagturo sa profesor, Kabanata 5, ang katotohanang nabunyag. Ang silid-aralan ng Advanced Calculus sa Universidad ng Quezon City ay nababalot ng katahimikan. Isang katahimikang parang bago ang unos. Ang mga mata ng mga estudyante ay nakatuon kay Mang Tony, ang janitor na hinamak ng lahat. Nang gayon ay nakatayo sa harap ng pisara. Ang chalk sa kanyang kamay ay huminto matapos niyang ipaliwanag ang solusyon sa komplikadong equation na nagpapahirap kay Professor Santos. Ang bawat linya sa pisara ay isang testamento ng kanyang kaalaman, isang sagot na hindi lamang tama kundi isang obra maestra ng lohika at talino.
Si Professor Santos, na nakatayo sa harap ng class, ay hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay halo ng pagtataka at paghanga. Si Carlo, ang mayabang na estudyante na dating nangungutya, ay nanahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan. Ngunit ang kwento ni Mang Tony ay hindi pa tapos. Ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan ay malapit ng mabunyag. Paano mo nalaman ito? Tanong ni Professor Santos. Ang kanyang boses ay malumanay, halos hindi na nagpapakita ng dating pag-aalipusta. Ang buong class ay nanatiling tahimik, naghihintay ng sagot mula sa janitor na kanilang hinamak. Si Mang Tony ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay pabalik sa mga alaala ng kanyang kabataan. Noong ako ay bata pa, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng damdamin. Ako ang nangunguna sa aming paaralan sa Pangasinan. Sa matematika, ako ang palaging hinintay ng aming guro na magbigay ng sagot. Nanalo ako sa mga pambansang Olympiad at nangarap akong maging inhinyero. Ang class ay nanatiling tahimik. Ang bawat salita ni Mang Tony ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng isang mas malaking larawan. Ngunit nang mamatay ang aking ama, kailangan kong itigil ang aking pag-aaral, patuloy niya. Sa edad na 16, ako ang naging tulay ng pag-asa ng aking pamilya. Nagtrabaho ako bilang kargador, bilang manggagawa, at sa huli, bilang janitor dito sa universidad. Pero hindi ko kailanman iniwan ang matematika. Sa gabi, kapag natutulog na ang lahat, nag-aaral ako sa ilalim ng gesera, gamit ang mga lumang libro na itinapon ng universidad. Ang kanyang mga salita ay puno ng sakit at pag-asa, at ang bawat estudyante ay naramdaman ang bigat ng kanyang kwento. Si Ana, ang tahimik na estudyanteng nagdala ng papel kay Professor Santos, ay naramdaman ang luha sa kanyang mga mata. Siya, na madalas ding hinamak dahil sa kanyang simpleng pamumuhay, ay nakakita kay Mang Tony ng isang inspirasyon. Si Carlo, nang ngayon ay nakaupo sa likod, ay yumuko ang ulo, ang dating yabang ay napalitan ng kahihiyan. Si Professor Santos, nakilala sa kanyang pagiging mahigpit, ay bumuntong hininga. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit si Mang Tony ay ngumiti lamang ng bahadya. Sino ang maniniwala sa isang janitor? Sagot niya, ang kanyang mga salita ay parang isang hamon sa lahat ng naruroon. Ang katahimikan ay naputol nang biglang tumayo si Professor Santos at nagpalakpakan. Ang kanyang mga palakpak ay sinundan ng mga estudyante, isa-isa, hanggang ang buong silid-aralan ay napuno ng tunog ng paghanga. Kahit si Carlo ay napilitang sumoli, bagamat ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng kahihiyan. Mang Tony, ikaw ang magpapakita ng solusyong ito sa internasyonal na komperensya, sabi ni Professor Santos. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang talinong ito ay nararapat na makilala ng mundo. Ang eksena ay nagbago patungo sa isang malaking komperensya sa Singapore, kung saan ang mga matematiko mula sa buong mundo ay nagtipon. Si Mang Tony, na nakasuot ng simpleng barong Tagalog, ay nakatayo sa entablado. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang ipinapaliwanag niya ang solusyon. Ang mga propesor at siyentipiko ay nanood, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Nang matapos ang kanyang presentasyon, ang bulwagan ay napuno ng palakpakan, at si Mang Tony ay naramdaman ang isang bagay na matagal niyang hindi nadama, pagkilala. Sa unang pagkakataon, ang janitor na hinamak ay naging bayani ng araw na iyon. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, si Mang Tony ay nanatiling mapagkumbaba. Sa kanyang puso, alam niya na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa matematika. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang tunay na talino ay hindi natutukoy ng damit, trabaho o estado sa buhay. Ang narasyon ay nagwakas sa isang makapangyarihang linya. Ang janitor na hinamak ng lahat ay hindi lamang nagbago ng isang silid-aralan. Nagbago siya ng pananaw ng isang buong komunidad. Ngunit may isa pang desisyon si Mang Tony na magpapakita ng kanyang tunay na puso. Tinawanan ang janitor sa kolehiyo, pero siya ang nagturo sa propesor.
Kabanata 6. Ang bulwagan ng internasyonal na kumperensya sa Singapore ay puno ng palakpakan at sa gitna ng entablado, si Mang Tony, ang dating hinamak na janitor ng Universidad ng Quezon City, ay nakatayo na may mapakumbabang ngiti. Ang kanyang presentasyon ng solusyon sa komplikadong equation ay hindi lamang nagpabilib sa mga matematiko mula sa buong mundo. Ito ay nagbigay sa universidad ng malaking pondo na magpapabago ng kanilang programa sa matematika. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, si Mang Tony ay nanatiling pareho, mapagkumbaba, tahimik at may puso na puno ng pangarap hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Ang kanyang kwento, na nagsimula sa pangungutya, ay malapit nang magtapos sa isang hindi inaasahang paraan na magpapakita ng kanyang tunay na diwa. Bumalik sa Quezon City, ang balita tungkol sa tagumpay ni Mang Tony ay kumalat na parang apoy sa universidad. Ang mga estudyante na dating tumatawa sa kanya ay ngayon ay tumitingin sa kanya na may paghanga. Si Carlo, ang dating mayabang na estudyante, ay lumapit kay Mang Tony isang araw sa pasilyo. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa kahihiyan. Mang Tony, patawarin mo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam na ikaw pala ang tunay na henyo. Si Mang Tony ay ngumiti lamang at tinapik ang balikat ni Carlo. Huwag kang mag-alala, anak. Ang mahalaga ay natuto ka. Sagot niya, ang kanyang mga salita ay puno ng kababaang loob. Isang araw, si Profesor Santos ay nag-alok kay Mang Tony ng isang posisyon bilang guro sa universidad. Mang Tony, nararapat kang magturo sa aming departamento. Ang talino mo ay hindi dapat itago. Sabi ng profesor, ang kanyang mga mata ay puno ng respeto. Ang buong class, na naroroon sa silid-aralan, ay sumang-ayon, ang kanilang mga palakpak ay umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagtataka ng lahat, si Mang Tony ay umiling. Salamat, Profesor, pero masaya ako bilang janitor. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Sa aking trabaho, natututo akong maglingkod at doon ko nakikita ang tunay na halaga ng buhay. Ang desisyong ito ay nagpatahimik sa lahat. Si Ana, ang tahimik na estudyanteng nagdala ng kanyang pepel sa liwanag, ay naramdaman ang luha sa kanyang mga mata. Ang kababaang loob ni Mang Tony ay isang aral na mas malalim kaysa sa anumang equation. Ngunit ang kwento ay hindi doon natapos. Bilang bahagi ng premyo mula sa komperensya, si Mang Tony ay nakatanggap ng malaking halaga ng salapi. Sa halip na gamitin ito para sa kanyang sarili, nagpasya siyang magtatag ng isang scholarship fund para sa mga mahihirap na estudyante na nangangarap mag-aral ng matematika. Kung may natutunan ako sa buhay, sabi niya sa isang simpleng seremonya, ito ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba ay mas mahalaga kaysa sa anumang parangal. Ang universidad ay nagdiwang ng kanyang desisyon at si Carlo, na ngayon ay nagbago na ng pananaw, ay nagboluntaryo na tumulong sa pamamahala ng scholarship fund. Ang dating mayabang na estudyante ay naging isa sa mga unang taga-suporta ng layunin ni Mang Tony, isang patunay na kahit ang mga nanghuhusga ay maaaring magbago. Ngunit habang ang lahat ay abala sa pagdiriwang, si Mang Tony ay nag-iisa sa kanyang maliit na kwarto, hinintay ang katahimikan ng gabi. Sa kanyang mesa, isang lumang kaderno ang nakabukas, puno ng mga bagong equation at tala, isang proyektong matematikal na kanyang lihim na pinag-aaralan. Isang imbensyon na maaring magbago ng paraan ng pagtuturo ng matematika sa buong mundo. Ang narasyon ay nagwakas sa isang makapangyarihang tanong. Si Mang Tony ay nagbigay na ng inspirasyon sa marami, ngunit may isa pang lihim siyang itinatago. Ano kaya ang susunod na milagro na kanyang gagawin? Ang kamera ay nag-zoom sa kanyang kederno, kung saan isang bagong formula ay nagsisimula pa lamang mabuo, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kislap ng pangarap na hindi pa natutupad.